Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa hindi umano sa mundo ng social media. Tila ito nga ang nakakagulat dahil nga sinabi nila na wala ngang kasama si Kuting ng Norte na sumakay sa eroplano na ito. Ngunit ang nakakalungkot mga kaibigan, dito pa lamang ay pinatunayan na nagsisinungaling na ang mga nagsasabi dito dahil kasama niya pala si Tambatoslos aka Romualdez. Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan na talagang binibilog na nga lang ba talaga ang ulo ng ating mga kababayan. Well mga kaibigan, marami pa rin nabibilog ang kanilang mga ulo dahil nga marami pa rin sa atin ang hindi nakatutok sa mga social media at naniniwala sila sa bias mainstream media. Dito nga natin makikita mga kaibigan na kahit kailan ay hindi nga binalita ng mga mainstream media ang mga kalokohan na nangyayari di umano sa loob mismo ng Malacanang. Kaya naman talagang etong si Sasrugan de Sasot at mga iba pa ay talagang pinapatunayan at talagang lilalabas ang mga ebidensya na magpapatunay na bilyon-bilyon ang kinukurap ng mga opisyalis na ito. Sa kabilang banda mga kaibigan ay talagang linampaso nga ni former President Rodrigo Duterte itong si Waminal na ito dahil talagang kriminal pa rin mag-isip at talagang kahit ano-ano pa rin ang kanyang ginagawa sa misamis at kinakawawa ang ating mga kababayan doon na talagang matatandaan natin na ginisa nga ito ni Kong Rodante Marcoleta at talagang pinatunayan kung gaano nga kasakim itong si Waminal na ito. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Nagulat kayo guys? Nagulat ba kayo? Kasama po si Tambaloslos sa biyahe ng ating Pangulong Marcos? Bakit gano'n? Akala ko ba hindi nyo na sinasama? Akala ko ba iniiwan nyo na? Bakit biglang andun? Parang nauna pa yata. Bakit ganyan? Akala ko ba okay na? Nalaman nyo ba mga kaibigan? Nalaman nyo rin na sumama po si Tambaloslos? Meron ba kayong nabalitaan? Kasi nakita ko kanina sa balita Naki-joint pa siya. Naki-joint pa siya doon sa hari ng Saudi Arabia. Ano na nangyari? Anyari, Tambaloslos! Ibang klase ka talaga, Tambaloslos. Ikaw na? You're the man. Alright mga kaibigan, bago po natin umpisan itong pinaka-controversial natin na balita guys, Siyempre, magbibigay po ulit tayo ng prayers sa ating mga kababayan doon sa Middle East. Dahil po sa mga pangyayari ngayon guys, kasi grabe na po Paggrabe na po ang nangyayari ngayon sa Middle East, lalo na sa Israel tsaka yung sa Hamas guys, dahil mukhang lumalawak na po ang hidwaan. Marami na pong bansa guys na nakapalibot sa Israel ay parang gusto na yatang sumama din. Gusto nilang tulungan ang Hamas dahil syempre mga Muslim Ang Israel lang naman kasi ang hindi Muslim So yung kasi nga sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Israel is a beleaguered country. Ibig sabihin na beleaguered country, napapalibutan po siya mga kaibigan ng mga Arab countries. So malamang sa malamang mga kaibigan, kung talagang puputok yung malawakang hidwaan na yan, ay talagang marami pong madadamay. Lalo na po sa ating mga kababayan dyan sa Middle East. Kaya dapat po magbigay tayo ng prayers araw-araw na sana po maligtas po yung kanilang buhay at sana po wala na pong ganyan, matatapos na po yung tensyon at balik na po sa normal kasi mas mahirap kasi ang hirap ngayon ng sitwasyon, lalo na yung mga OFW natin. Nakakaawa kasi yung mga kababayan natin sa abroad na nag-iisip pa sila sa Pilipinas, nag-iisip din sila doon, so doble na yung pag-iisip nila, so nadidepress po sila mga kaibigan. So kaya prayers lang po guys araw-araw. Alright? So yan po mga kaibigan, ang role mo dyan, Tambaloslos sa hari. Anong role mo dyan? Sabi ni Susan, oy Tambaloslos, ano ang role mo dyan?
Bakit nakikipagharap ka pa sa hari, tambaluslos? Kapal ng pes mo. Oy, tambaluslos, ang kapal ng pes mo, ha? Sumama ka talaga. Akala namin, paiwan-iwan ka pa dun sa media. Di ba? Nakita sa media, wala. Hindi sumama si tambaluslos, mga kaibigan. Ibig sabihin, iniwan siya ni Marcos. Yung pala, ando na naman. Mukhang nauna pa. Ikaw na talaga, tambaluslos. Wala na kami masabi sa iyo. You're the man. Alright, umpisahan na kayo natin guys. Itong si Uwaminal. Nako, si Uwaminal na lang. Babati muna tayo, no? Quick shoutout muna tayo mga kaibigan, no? Stay put lang kayo dyan, ha? Mabilisan lang pong bati ito sa ating mga suki. Okay? Okay, magalit, ha? Babati lang tayo, ha? Para naman... Siyempre, yung trabaho natin yan eh. Alright? So, happy weekend, Idol Foodinet sa lahat. Yan, Susan Aviles, hello. Si Rosa Wright, good afternoon everyone. Hope you're all feeling great today. It's a new day. Let's be all positive. Ayan, Ron Lubitito. Naomi Paloma, good afternoon, Sir Foodie. At sa lahat ng happy weekend, everyone. Felix Aranwais, ayan. Beata Galvan, andito din. Si Victoria Galvez. Marco Recchio. Ayan. Good afternoon, Sir Foodinet, watching from QC. Uy, mga taga QC. Mega love sa inyo dyan. Galing pa yan kay Mark Recchio. Victoria Galvez. Ayan. Sino pa? Elena Calapis. Good afternoon, Philippines. Ayan. Good morning, Greece. God bless everyone. Ayan Oy, Rolando Betito, kumusta ka na dyan? Si Gloria Vito, si Simona Rosales, si California Girl. Go, 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 Tatay Digong. Ayan, Teresita Lim, Chrissy Brooks, Ellen Ko. Sino pa? Si Eliza Puzon, Elena Calapis. Grew up in the province and studied in Misamis University. I knew how politicians in that provinces do the dirty game. Ayun, si Elena Calapis nagsabi niyan, ha? Lydia Amaresca, Mark Rio, Nanette Meneses, Joy Balboza, at marami pang iba. Si Orlando Olazo, andito din si MJ Rich, si Naomi Paloma, si Annie Diocampo, Freddy Leorato, Nilbert Badiles, Alan Uy, andito din si Alan Uy, at si Maria Elena Magalong. Hi, watching from Melbourne. Mga taga Melbourne, mega love shoutout sa inyo dyan. Si Rolly Tumimbang, andito din. Good afternoon, Foodienet. Likes na po. Precious Flores, good PM, Sir Foodie. Ma'am Susan Aviles. Ayan. Mamaya po, babasahin po natin yung mga comment nyo at mga tanong nyo. Kaya huwag nyo kalimutan mag-comment at magtanong para tuloy-tuloy po yung discussion natin. Okay? Eto na guys, umpisahan na kagad natin. Naku, ito na. Naku, Sabadong-Sabado pa naman. Foodienet, bakit naman ganyan ang mga... issue natin, matinding-matindi po guys, no? Ito po, i-play na po natin mga kaibigan. Maraming salamat po sir, maraming salamat po Pastor, Mayor, mayong gabi. Sir, kinumpirma po ni Misamis Occidental Governor Henry Uwaminal na nagbabalak raw na bumalik ang mga sindikato ng illegal na droga sa Osamis City. Mayor, di ba po sa panahon ninyo inubos yung lahat ng drogista sa Osamis? Sir, ano pong masasabi niyo dito? Maraming salamat po. Sila yung nagbibigay ng hangin for the operators of to continue. Noon kasi sa panahon ko, hindi nila niluluto dito. Nga tayo magbulahan, huwag mo nang bulahin ang Pilipino. Wala kang maipakitang maganda. Pero na lang kung sirain mo ang Davao. So may suspect na ako kung may magpatok-putok dyan ng granada. Ikaw na yan. Ikaw na ang hanapin ko. At tignan ko, lahat na kayong PMAR mag-isa-isa, magpatulong ka na, pati Philippine Army, nahanapin kita. Wala akong pakialam kung sino ang kasama mo. Wala akong pakialam. Naku, si Tatay Digong, sabi ko sa inyo, ginising nyo kasi. Natutulog na yung Tatay Digong namin, ginising nyo yun. Ayan, wala akong pakialam. Uwaminal ha, Governor Uwaminal. Sana po ay nakikinig kayo. Dahil po sa mga sinasabi nyo, sa mga binibitawan yung salita, ay hindi po maganda. Kaya sumagot na po si Tatay Digong, mga kaibigan. Kayong mga
army, military men, o mga kapgo. Pagdating ng panahon, mag-abot man talaga yan, kung hindi na maiiwasan, kung ako ang mamatay, sorry. Pero hanapin ka ng anak ko, sigurado yan. Laban mo si Inday. Well, maliwanag na yung tanong mo, MJ, itong sinabi ni Governor Henry O. Aminal, babalik daw ang mga sindikato ng illegal na droga sa Osamis City. Noong panahon ni Pangulong Duterte, wala na yan eh. Ngayon, tingnan natin kung anong mangyayari. Pinahiwatigan na tayo ng ating butihing mayor. Thank you, MJ. Wala ka ng follow-up question, MJ. Last na lang si Jason Rubrico. Jason, pasok. Pastor, daghang salamat o maayong gabi, Pastor, maayong gabi, Mayor. Mayor, alam po namin na ilang beses nyo na pong ipaniliwanag ang kahalagahan po ng confidential funds. Pero itong mga makakaliwang grupo sa Kamara ay pilit pa rin pong naghahanap ng butas o ng mali. Especially kamakailan lang, Mayor, noong October 14 to be exact, inihain po ng mga grupong ito, kabilang na dyan yung Kabataan, ACT Teachers, and Gabriela, itong House Resolution 1361 kung saan pinaimbestigahan po nila, Mayor, sa House Committees on Good Government and Public Accountability, on Public Accounts, and on Local Government ang 2.697 billion pesos na confidential funds ng Davao City mula 2016 hanggang sa kasalukuyang taon. Mayor, ano po ang masasabi ninyo dito sa hakbang na ginawa ng makakaliwang grupo dito po sa Kamara? Alam mo, kasali yan sa bilihan eh. Sila. Yung pag-surrender nila, yung kasama nila, kasali yan. Kasali yan sa mga 200 o 200 million na dinadaldal ninyo. So I wanted Davao to be peaceful. Para yung next generation, maganda ng buhay nila, maagaan. Wala nang gulo. Yes, Mayor. Sino ang nagbigay sa mga nasugatan, mga sundalo? Ang binibigay, kahoy. Panahon ko na lahat, prosthetics. Lahat. Yung makalakad na, makaakyat na, makatakbo na. Magtanong ka ng mga sundalo. Magtanong ka ng isang sundalo. Wag ka nang umabot ng general. Ako lang ang nagsabi sa panahon ko, yung kamay mo makagalaw ka pa at makabaril ka pa at makatakbo ka. Ilang sundalo namatay. Ilang pamilya na walaan ng tatay. Bilangin nga ninyo. Ayan po mga kaibigan, si Pangulong Duterte. Speechless tayo doon. Sa bagay, totoo naman yung sinabi ni Pangulong Digong, no? Ni Tatay Digong, na yung panahon po niya, guys, nakita ko rin yan eh. Pinapakita yan, di ba, sa coverage niya. Talagang titanium po, no? Titanium ang binibigay po sa yung mga na nawala ng paa, nawala ng kamay, no? Yung mga sundalo, di ba, pinakita naman yan. Titanium ang binigay. Samantalang yung mga panahon ng mga dating mga administrasyon, tama yung sinabi niya, kahoy lang ang binigay, no? Pero sa kanya, prosthetics talaga, as in titanium, guys. O, di ba? So, pwede pa silang tumakbo, pwede pa silang maging sundalo. Kahit wala na silang, kahit tanggal na yung isa nilang paa, nakakalakad at nakakatakbo pa rin sila. Si Pangulong Digo lang po ang gumawa niyan, mga kaibigan. Ganon po siya kagaling. So, ito pong si Waminal,
na nagpapakalat po ngayon kung anong mga sinasabi dahil po sa totoo lang, ang sila naman talaga dyan sila naman talaga nag-umpisa dyan, yung sa mga ipinagbabawal na gamot dyan, di ba? Sila naman talaga nag-umpisa dyan. Kahit nga dito sa ibang lugar lalo na dito sa Metro Manila or sa may bandang alam naman natin na ang nagpapasimuno dyan, yung mga opisyal din ng mga korap. Di ba? Kaya nga kumukuha sila ng pera sa bayan Dahil doon nila, yun yung pagtustos nila. Di ba? Kasi nga, syempre, pag hawak nila guys, hawak nila yung pinagbabawal na shabuyas na yan, ay lalo po silang yumayaman. Sila lang yan, pati sabi ko, sila lang din yan. Umiikot-ikot lang yan mga kaibigan. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba, nung pumasok po si Tatay Digong, di ba, pasamantalang pong nahinto lahat yan. Kita naman natin, di ba? Parang namahinga muna sila, no? Nagbakasyon muna yung iba, hindi muna nagpapakita. Naglipa na sila. Nagpunta sila sa ibang lugar. Pero nung nawala po si Tatay Digong, para po sila nakawala sa koral. Lahat sila nagbalikan naman. Ngayon, sinasamantala naman ng mga opisyal, ibang opisyal dyan, na yun talaga ang gawain nila guys. Lalong-lalo na yung 3 itlog na yan. Sila po ang mga nag-aano dyan. No? Identified naman yan Hindi na pwedeng i-deny yan Di ba? Identified na po sila dyan. Ang masaklap lang doon, ginagamit yung pera ng bayan. Yun ang hindi natin matanggap dyan Di ba? Kasi nga, bayad ka ng bayad ng tax. Lalo na mga OFW natin, magkano ang tax niyan? Di ba? Pero, saan napupunta yung pera? Saan napupunta ang pera? Yan ang hindi nila maintindihan sa pasabog po ni Miss Sas Rogando Sasot. Yan ang hindi nila maintindihan. Hindi rin nila maintindihan ang hamon ng ating Tatay Digong. Hinamon sila na mag-open book, maglabasan na, audit nyo, liquidation. Hindi nila maintindihan yon dahil nga kalakaran na nila yan guys Business na nila yan. Ayaw nilang mawalan sila ng pera. Dahil dyan sila kumikita sa Congress. Totoo yan. Hindi po pwedeng sasabihin nila fake news, sasabihin nila, opinion lang naman yan Hindi po pwedeng opinion yun kasi nangyayari talaga yan Nangyayari yan sa araw-araw po. Di ba? Kahit i-deny nila ng i-deny yan, pwede pa rin nating sabihin guys na may pagnanakaw dyan sa loob ng Congress hanggat hindi po sila nagpapakita ng resibo. Katulad nito mga kaibigan, papakita ko sa inyo, no? Wait lang guys Ito talagang nakakagulat, no? Ito po, basahin nyo guys sa screen nyo. Ayan, pakita ko lang sa inyo Ayan, Ito yung bagong pasabog ni Miss Sas Rogando Sasot, mga kaibigan. Bagong pasabog, ayan. Si former Senator Lacson. Nako. Alright mga kaibigan, dahil nga after po ng ano natin kahapon guys, after po ng 'di ba nag-live tayo kahapon, sumagot kagad si Lacson, no? Nakita ko kagad kasi nag-rebuttal na naman after natin mag-live, nag-rebutts na naman si Miss Sas Rogando Sasot patungkol naman ito kay Lacson. Kasi guys, kahapon sumagot din si former Senator Lacson. Pero wala lang siyang direct na sinabi na pangalan kung sino yung ina-address niya. Ang sinabi lang niya, ibang mga sektor. Pero kung tutuusin guys, kung pag-aaralan yung mabuti o i-analyze nyo, ang tinatamaan talaga doon ay si Sas. Kasi wala namang ibang nag-expose dito mga kaibigan di ba? Kung hindi si Miss Sas Rogando Sasot lang. Siya lang po ang nag-expose patungkol po doon sa resolution. Yung concurrent resolution na nagsasabi po guys na walang resibo. Puro lang confidential or puro mga classified ang mga ginagastos doon. Certification lang ang kailangan pero walang resibo. Di ba? Yun lang talagang inaano ni Sas doon Yun lang yung point out niya doon. Wala po siyang ibig sabihin doon Wala po siyang inaaway na senator, wala siyang inaaway na congressman, kung sino-sino man, wala po siyang inaaway. Ang pinapoint out niya dito, bakit wala kayong mga resibo? Yun lang naman ang tanong doon Napakasimple lang Di ba? Very rational ang tanong po
ni Miss Sas, bakit walang resibo? Kasi guys, pwede mong sabihin may liquidation eh. Okay, sige, may liquidation. May audit. Okay, may audit. Okay lang yan. Naintindihan namin ang liquidation, naintindihan din naman ang audit. Sa edad ko na ito, hindi namin maintindihan ang liquidation. Sa edad ko na ito, hindi ko maintindihan kung ano ibig sabihin ng audit. Naintindihan po namin yan. Pero ang tanong kasi dito ni Ms. Sas, no? Address po natin dito kay former Senator Lacson, no? Sir Lacson, wala po kaming masamang tinapay sa iyo, no? In fact, gusto nga namin kayong iboto eh. Second choice ka namin sa presidency. Kaso lang, ang binoto namin, nabudol kami. Yun lang, no? Pero sa totoosin guys, gusto namin si Lacson. Pero sa part nito, medyo pasensya na po, no, Mr. Lacson. Hindi po namin nagustuhan ang inyong sagot. Dahil ang gusto lang naman ng taong bayan, maglabas kayo ng resibo. Yun lang naman eh. Ano bang mahirap doon? Mahirap ba yung tatanungin kayo as an liquidation? Or masama ba yung magtanong na pakitingin naman kung may audit yan? Pakitanong naman ng COA? Masama ba yun? Tao tayo ha. Pilipino tayo. Part tayo ng community. Part tayo ng bayan na to. Ano akala nyo sa amin? Porket wala kaming pera, hindi kami mga mayayaman na katulad nyo. Itchapwera na lang tayo. Pero pagdating sa korupsyon, hala sige, nagpakasasa kayo sa kaban ng bayan. Katulad nitong sinabi ni Lacson guys. Ito po, basahin po natin ha. Ang sabi po ni former Lacson dito guys, former Senator Lacson, on the so-called legalized corruption resolution. Ibig sabihin, ang pinopoint out niya dito mga kaibigan, babasahin ko ha, para magkaintindihan po tayo dito. Ang pinopoint out po niya dito mga kaibigan, ni former Senator Lacson. Ito ha, basahin ko. There is no such thing as legalized corruption in Congress by a concurrent resolution. Much less, one with my involvement, inamin niya mismo ha, one with my involvement as claimed by some sectors who are either misinformed or seeking to disinform or both. Ibig sabihin po dito ni former Lacson guys, former Senator Lacson, wala daw sinasabing legalized corruption. Wala daw yan, hindi daw nag-i-exist yan. Via Congress concurrent resolution, yung pinapakita po ni Sas. Concurrent resolution, di ba? Nakita naman natin lahat yun. Na-involved itong si Lacson. Ang sabi ni Lacson dito, some sectors. Pero kung tutuusin, galing kasi kay Sas yung expose eh. So ang ibig sabihin niya dito guys, si Sas to, hindi lang niya may direct point, no? Ayaw lang niya sabihin ang pangalan. Pero ito na yung ang pinatamaan niya dito si Sas. Alright, Mr. Lacson, no? Ang sa amin lang, no? Ito lang take ko dito sa una niyang sinabi guys, no? Na wala daw legalized corruption, hindi daw totoo 'yun. Okay, sige. Pwede kong sabihin, pwede kong sang-ayunan 'yan, no? Ako guys, no, personally, pwede kong sang-ayunan 'yan na wala naman talagang legalized corruption. Sino ba naman ang bansa na mag-legalize ng corruption? Wala naman talagang ganun. Pero nga, ang pinopoint out kasi namin dito, yung mga pera sa Congress na bigla na lang nawala na parang bula, na wala man lang trace, walang liquidation, walang auditing. Tapos sasabihin nyo, wala pang resibo dahil certification lang ang kulang. Doon po namin na-confirm or doon po kami nagdududa na baka siguro yung sinasabi po ni Ms. Sas na mayroong legalized corruption sa Pilipinas, malamang sa malamang, totoo yun. Di ba? Pwedeng totoo yun. Hanggat hindi kayo magpakita ng resibo, pwede naming sabihin totoo yun. Di ba? Pero once again, disclaimer po tayo, no? Sabi ko nga, wala nga talagang legalized corruption, no? Ano lang yan, term lang yan. Wala pong bansa na gano'n, no? Na nagpa-legalize sa corruption. Siyempre, corruption na nga, i-legalize mo pa. Pero, di ba? Rational lang. Tingnan nyo ang rational na pasabog ni Sas. Wala kayong resibo. Yun lang ang gusto ng taong bayan. Transparency. Yes, Susan. Transparency asa na. Masama ba yun? Guys, kayo nga bahala kayong bahala mag-interpret or kayong bahala mag-analyze. Masama ba yung ginawa ni Mrs. Rogando Sasot? Na nagtatanong lang naman siya kung may resibo ba
Asan ang resibo? Yun lang. Wala na pong iba. Huwag nyo nang ibahin ang usapan. Ang dami nyo pang chichiboreche. Di ba? Ang dami nyo pang chichiboreche. Idiretsuhin nyo na lang kaya. Ipakita nyo sa mga tao na wala talaga kayong winaldas na pera dyan. Di ba? Parang ano yan? Parang sa office yan. Pumunta ka sa office, di ba? Dati, lahat naman siguro tayo dito nasubukan nating pumasok sa mga office. Kunwari, inutusan ka ng boss mo. Foodinet, bumili ka ng bumili ka ng materialis doon. Di ba? Pagbalik ko, tinanong ako ng boss ko, Foodinet, bakit walang resibo? Ay sir, nakalimutan ko pala yung resibo. Anong sasabihin ng boss mo? Foodinet, balikan mo yung resibo kasi i-liquidate natin yan. See? Di ba? Nangyayari yan sa office. Sino ba nakapag-office dito? Di ba? Pati yung kumain ka doon. Nung kinuha mo yung resibo, kumain ka, nagutom ka. Nung pagdating mo, sasabihin ng boss, bakit yung sukli kulang? Kasi boss, kumain ako sa karinderya, nagutom ako eh. Asan ang resibo? Bakit kailangan ng resibo? Kasi i-liquidate natin yan para reimbursement. Pwedeng ganun. Bakit kailangan natin ng liquidation? Para i-audit yan sa office. Para sa mga expenses ng opisina. Pag wala pong resibo mga kaibigan, ibig sabihin, wala. Wala kayong, yung mga kinuha nyong pera sa Congress, ginastos nyo sa wala. Winaldas nyo ang pera. Basahin natin yung sinabi po ni former Senator Lacson, ha? Itutuloy ko lang guys para makumpleto po yung context natin, ha? Mamaya po, pakinggan po natin si Ms. Sas Rogando Sasot. Relax lang kayo, okay? Ito, sabi po ni Lacson, as a background, I was tasked to file the said resolution, concurrent resolution number 10, which actually sought more accountability by justifying the liquidations of funds through the submission of receipts. Before this, lawmakers had been allowed to liquidate funds merely through certification since Congress reopened in 1987. Ewan ko lang kung tama yung interpretation ko dito, pero masama po ito guys. Ibig nyo sabihin, matagal na kayong certification, na wala talaga kayong mga resibo. Kaya pala ang yayaman nyo, mga hinayupa kayo. Kaya pala ang yayaman nyo. Since 87 Constitution reopened. Ang tagal na nun sabi ni Mirasol Ison, ako Sir Pudi, pag pinamalengke ako ng boss ko, nakalist lahat kahit piso. Sige, yes. Ilista lahat kahit piso. Ganon ang transparency. Walang transparency kung hindi nyo ilista yan. Kahit kumain ka sa karinderya, ilista mo pa rin yan. Dahil pera yan ng opisina, hindi mo pera yan. Na kung gusto mo magpa-reimburse, magbigay ka ng audit. Magbigay ka ng liquidation. Para tapos ang usapan. Di ba? Ito po babasahin ko lang ito guys Sabi dito, concurrent resolution number 10, adopted in 2011, takes into account members of Congress extending immediate response and assistance to constituents outside our legislative work such as medical assistance. Okay sabi na ito, medical assistance daw mga kaibigan. See? Medical assistance daw. But this is not inconsistent with Article 9D, Section 2, 1 of the 87 Constitution, where nothing can prevent the Commission on Audit or COA from existing its post-audit function. Ibig sabihin, ino-audit daw ng COA. Pero, hindi po nila ino-audit. Sinasabi lang nila mga kaibigan. At dinadamay pa nila or sinasabi pa nila medical assistance daw. Sige, bahala na kayo kahit ano sabihin nyo. Kung saan kayo masaya. Kung saan kayo masaya, sige. Kung yan ang gusto nyo Bahala na kayo. Ito po, pakinggan po natin si Ms. Sas Rogando Sasot. Ito na po ang kanyang bagong pasabog, guys. Ready na ba kayo? Ready na ba kayo sa pasabog ni Ms. Sas Rogando Sasot? Nako, ito na.
Ito na. Naku, former Senator Lacson, makinig po kayo dito. Well mga kaibigan, sa nangyari nga ito at nalaman ng taong bayan ay talagang nawawalan na naman sila ng tiwala kay Kuting ng Norte na ito dahil pawang katotohanan ay talagang ginagawa nilang sinungaling at talagang maraming kasinungalingan ang nangyayari. Akala siguro nila ay hindi ito matalaman ng maraming mga netizen, ngunit marami silang resource para malaman ito. Kaya naman ngayon ay talagang wala na silang tiwala at may pag-asa pa kaya na babangon ang bansang Pilipinas. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta.